sa amin, Panginoon, ng pananabahan ay patuloy natin mamanasan ang pagkilos ng iyong Espiritu Santo sa buhay ng bawat isa sa amin. Tingapin mo kami, Ama, sa pamamagitan ng katotohanan. Kaya, Ama, ng katotohanan ito ay taglayan buhay mo, Panginoon Diyos, ipagkakalog sa buhay namin, Panginoon. At nananahan kami, Panginoon God, sa iyong katiran at sa iyong dakilang kalooban. Ikaw mismo ang magbukas ng aming puso at kaisipan upang patuloy kami mapuno ng iyong kalalakihan. Mapuno kami, Panginoon Diyos, ng mga bagay na siniyahayag mo sa aming kalalitan. We can do nothing apart from you, Father God. At naniniwala mo kami, Panginoon Diyos, na anumang salita niyahayag mo sa aming kalalitan ay patuloy, Panginoon Diyos, na magiging kalungan, kaalaman, at patuloy na katatahagan ng aming pananampalataya at mga paglilingkod na gagawin sa iyong mga harapan. Ingatan mo kami mabuti, Panginoon Diyos, at huwag mo kaming pababayaan hanggang sa natapos mo ang aming pakikinig. Ibigyan mo ng kapayapaan ang aming mga puso at sino mga kabalisahan at sino mga bagay na gumugulo sa aming mga isipan, Panginoon God, at ayaw mo maisentro lamang kami sa katiran at dakilang kalooban mo sa aming mga buhay. Salamat mo, Ama, tinangkin namin ang katagumpayan sa mga ito. Ama namin Diyos, kami po'y lumalapit at nagpapakumbaba sa iyo sapagkat ikaw, O Diyos, ang nakapangyarihan sa lahat. Ikaw na lumalang sa amin at alam mo ang aming kahinaan at kalakasan. That's why we thank you, Lord, for the strength. We thank you, Lord, for allowing us, Lord, to be in you. Dalangin mo namin, O Diyos, na tumilos at patuloy ka magpala sa iyong mga anak sa bagay ito. Sa pamamagitan ng mga salitang iahayag mo ay patatagin at papatibayin mo ang bawat isa. Tanggalin mo, Panginoon God, ang mga lakang sa gabal na nilalagay ng kaaway sa buhay ng bawat isa sa amin. Hayaan mo na aming mga puso at kaisipan ay magsumetro lamang sa mga bagay na nilolobos namin. Help us to understand every word, every truth, O God, at palaguin mo ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng iyong mga salita. Pagpalain mo, Diyos, ang lahat ng mga kamay na walang sawang nagkakalog ng kanilang ikabuat handog para sa iyong gawain. Alam ko po, Ama, na umaasa sila sa iyong pagpapala, umaasa sila sa iyong mga pangako. Hayaan mo, Ama, ng lahat ng mga salita ay maganap sa kanila. At ikaw lamang po ang maguna sa kanilang mga buhay, sa lahat ng kanilang mga pinagkukunan. Ikaw, Panginoong Diyos, ang magpuno. Salamat po, Diyos, at hinahantin namin ang lahat ng bagay nito ay tutugunin mo. Ibinabalik namin sa iyong papurit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. We all be seated. John chapter 14, Juan 14, from 15 hanggang 24. 15 hanggang 24. Juan 14, 15 hanggang 24. Sabay-sabay po tayo. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Sa makatuwid bagay, ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita, di nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y maririto sa inyo. Kaunting pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit inyong makikita ko, sapagkat ako'y nabubuhay, ay mabubuhay rin naman ni kayo. Sa araw na iyon ay makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Ang mayroon ng aking mga utos ay tinutupad ang mga yaon. Ay siyang umibig sa akin, at ang umibig sa akin ay ibigin ng aking Ama, at siya'y ibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa Kanya. Si Judas, hindi ang Iscariote, ay nagsabi sa Kanya, Panginoon, ano't mangyayari sa amin makapagpapahayag at hindi ka sa sanlibutan? Sumagot si Jesus at sinabi sa Kanya, kung sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y ibigin ng aking Ama, at kami pasasa Kanya, at siya'y gagawin namin aming tahanan. Ang hindi umibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita, at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Ama ang nagsugo sa akin. At the Last Supper, Jesus Christ preaching to the disciples. Ito po yung kapahayagan ng ating Panginoon Jesus na tapos po ang huling hapunan. Means
At the last supper, before he died on the cross, he taught to disciples. Ibig sabihin po, pagkatapos ng banal na hapunan, bago siya mamatay, ay tinuruan niya ang kanyang alagad. Not just last teaching of Jesus Christ. At nasasabi natin ito ang mga huling turo ng ating Panginoong Jesucristo. He said, if you love me, keep my commandments. At sinabi niya, kung ako ay inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. And then verse 16, he promised disciples, I pray the Father, and he'll give you another helper, counselor, and he may abide with you forever. At ipinangako niya sa kanyang mga alagad at sinabi niya, dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Yeah. Jesus said to disciples, I'll ask the Father, and then God the Father will send you Holy Spirit. Sinabi ni Jesus mismo sa kanyang mga alagad na hilingin ko sa Ama na ipagkaloob sa inyo ang banal na Spirit. But Holy Spirit is the Spirit of truth, and then the world cannot receive because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, He dwells with you and will be in you. At ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng salimutan sapagkat hindi ito siya nakikita ni nakikilala man. Siya'y nakikilala niyo sapagkat siya'y tumatahang sa inyo at sa inyo. Holy Spirit is the Spirit of truth. That's why the world cannot receive Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ay tinatawag na Espiritu ng katotohanan kaya naman hindi tumatanggap ng salimutan. He said, even though the world cannot see and then cannot know Him. Kaya naman hindi ito nakikita ng salimutan at hindi din nakikilala ng salimutan. But Jesus said, you know Him because He dwells with you and will be in you. Pero sinabi niya, nakikilala niya siya sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Jesus said about, you know Him, but probably today almost Christian, we don't know Him. Sinabi mismo ng ating Panginoon Jesus na kilala siya, pero karamihan ngayon sa mga mananampalataya hindi kilala ang banal na Espiritu. Maybe one is teaching is almost Christian, they are not received the Holy Spirit. Maari ang dahilan, karamihan ng mga mananampalataya hindi pa tinanggap ang banal na Espiritu. Or even though after this Holy Spirit, they are not really obeying the Holy Spirit. O kaya naman ay tinanggap nga nila ang banal na Espiritu Santo pero hindi naman nila sinusunod ito. Verse 18, I will leave you orphans. You will come, I will come to you. Kasi sinabi niya sa 18, hindi ko kayo iwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. This is not says about his second coming. He said, I will come to you, I will dwell with you by the Holy Spirit. Hindi po ito tumutukoy dun sa kanyang ikalawang pagparito, pero ipinangako niya mismo na ako'y mananahan sa inyo, ako'y paroon sa inyo. Also verse 19, that says about also Holy Spirit. A little while longer, the world will see me, no, but you will see me because I live, you will also live. Tinutukoy din ng talatang 19 ang banal na Espiritu Santo na sinabi niya kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng salimutan. Ngunit ako inyong makikita sapagkat ako'y nabubuhay at mga bubuhay rin naman kayo. This verse also not only says about his resurrection. At hindi rin po ito tumutukoy dun sa kanyang muling pagkabuhay. Says about the Holy Spirit, you will see me because I live. Means I live in you by the Holy Spirit. At sinasabi niya nga po dito na ako'y makikita ng salimutan. Sabi niya, sapagkat ako'y mananahan sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Also verse 23 to 20, if anyone loves me, he'll keep my words. And then my Father will love him and then we'll come to him and then make our home with him. Kung ang sino man ay umiibig sa akin, ang sabi sa 23, ay kanyang tutuparin ang aking mga salita at siya iibigin ng aking Ama at kami pasa sa kanya. Which means, if you receive Holy Spirit, you will obey my commandments. Ibig sabihin, kung tinanggap talaga natin ang banal na Espiritu Santo, ay tutupad tayo sa kanyang mga utos. But when you obey my commandments by the Holy Spirit, at the time, God the Father will love him. And then we'll come to him and make our home with him. At kung susunod tayo sa kanyang utos na ibinigay sa atin, siya ibigin ng Ama. At ang sabi ng Panginoong Jesus, ako, kami ay isa sa kanya.
after we receive the Holy Spirit, then we want to obey His commandments. Sapagkat kung tinanggap natin ang banal na Espiritu Santo, inaman ang pagnanasa natin na sumunod sa kanyang mga utos. The Holy Spirit is the Spirit of God. Ang Espiritu Santo ay Espiritu ng Diyos. But God is all the time not alone on His Spirit. There's all the time Trinity God. Pero tandaan natin, ang Diyos ay hindi pwedeng manatiling nag-iisa, kundi lagi po siyang tatlong persona. God the Father, He is with Son and Holy Spirit. Ng Diyos na may kasama ang Anak at ang Espiritu Santo. Also, when Son become man in the world, at the time, the Father, Holy Spirit with Jesus Christ. Kaya naman sa kabila po ng pagiging tao ng Anak, kasama pa rin ng Anak ang Ama at ang Banal na Espiritu. Today, Jesus Christ is now in the heaven, sitting on the throne of God. Sa kasalukuyan, ang ating Panginoon Kristo ay nakaupo doon sa trono ng Diyos sa langit. But when we really repent and be born again, He has had the Father sent out the Holy Spirit. Sa ating pong tunay na pagsisisi at paglapit sa Kanya, siya mismo ang hiling sa Ama na ipadala sa atin ang Banal na Espiritu Santo at ito'y isa sa atin. When the Holy Spirit come upon to us, not alone, Holy Spirit, we have the Father, Son, Jesus Christ, dwelling in us. Sa pananahan po ng Banal na Espiritu Santo sa buhay ng basa sa atin, hindi lamang po siya nag-isa, kundi kasama niya Ama at ang Anak. Apostle Pablo said about the Spirit of Christ. When we receive the Holy Spirit, we can receive the Spirit of Christ. Sinabi po ni Apostol Pablo at binabanggit niya na kapag tinanggap natin ang Banal na Espiritu Santo, itatanggapin natin ang Espiritu ni Kristo. Also, Apostle Pablo said the Spirit of Sonship, that is the Word of God, Father Spirit, we can receive Father Spirit by the Holy Spirit. At binabanggit din po niya yung tinatawag na Espiritu ng Anak at Espiritu ng pagiging anak na siya ang tumutukoy naman sa Ama. Kaya naman sa pagtanggap natin ng Banal na Espiritu Santo, isa sa ating din ang Ama. Like as Galatians chapter 2, verse 20, when our old man died on the cross, we had already died, but Jesus Christ living in us means by the Holy Spirit, Jesus Christ living in us. Kaya naman katulad na sinasabi ko sa Galatia Kabanatang 2, talatang 20, na kapag ang ating lumang pagkatao ay namatay na sa krus, si Kristo ay sa atin. Kaya naman sa pagtanggap natin ng Banal na Espiritu Santo, sumasa atin din ang ating Panginoon sa That's Kristo. why John chapter 3, verse 5 said, Jesus said, but unless one is born of water and Holy Spirit, he cannot enter into heaven. Kaya naman sinabi ko sa 1 Kabanatang 3, talatang 5, na maliban ang isang tao ay may panganak na muli sa pamagitan ng tubig at Espiritu, hindi po siya makapasok sa kalangitan. If your old man died on the cross, through water baptism, you cannot be born again, Jesus said. Kaya nga po maliban ang ating lumang pagkatao po ay mamatay sa pamagitan ng bautismo sa tubig, hindi po natin mararanasan ang kapanganakang muli. But by the Holy Spirit, you cannot be born again. That's why we have to visit the Holy Spirit. Pero sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo ay maunawaan natin mabuti kung tayo talaga ay ipinanganak na muli. Kaya naman kailangan natin matanggap ang Banal na Espiritu. Jesus Christ came from this first time when he came to disciples, he said, this is the Holy Spirit. Nasa Yesu Kristo ay muling mabuhay. Sa unang pagkakataon na siya ay nagpakita sa mga alagad ay sinabi niya, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. John chapter 20, verse 22, it was first word of Jesus Christ after they from this. Sa 1 Kabanatang 20, talatang 22, ito ang kauna-unahang salita na binanggit ng ating Panginoon Jesus matapos siyang mabuhay na maguli. Jesus Christ blessed on the disciples, on them, and they said, this is the Holy Spirit. Hiningahan ng ating Panginoon Kristo ang kanyang mga alagad matapos siyang mabuhay. Sinabi niya, tanggapin ninyo ang Banal na Espiritu. Because the Spirit, one of the meaning of the Spirit is wind, hanging. Sapagkat isa sa mga kahulugan ng salitang Espiritu ay hangin. That's why Jesus, people said it's the Holy Spirit. He just first blessed on to disciples. Yan ang dahilan kung bakit bago niya sinabi sa kanyang mga alagad na tanggapin niyo ang Banal na Espiritu Santo, sila'y kanyang hiningahan. If you use the Holy Spirit means
you are receiving my rest, my spirit and my life. Ibig sabihin, sa pagtanggap ninyo ng banal na Espiritu Santo, ay tatanggapin niyo mismo ang aking hininga, tatanggapin niyo mismo ang aking buhay. Like I said, Genesis chapter 2, after God created Adam and give to them rest, give them life through His rest. At yan ay mahalintulad natin sa Genesis Kabanatang 2, na matapos po na hinahan ng Diyos ang nilikha niyang tao, ay ito'y naibigay ang kanyang hininga sa kanila. If you are not receiving the Holy Spirit, we are not sure as a God's children. Ibig sabihin, kung hindi natin matatanggap ang banal na Espiritu Santo, wala tayong katiyakan sa ating pagiging anak ng Diyos. That's why you see verse 18, I will leave your orphans, I will come to you. Kaya sinabi sa 18, hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. I will come to you with the Holy Spirit, by the Holy Spirit. Ibig sabihin, siya'y paririto sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. But if I will come to you by the Holy Spirit, you will be still orphans. Ibig sabihin, kung hindi siya paririto sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, mananatili tayong nag-iisa. Even though all the time, every day, call to God, Father, but God is not your Father. Kaya naman kahit na tayo araw-araw na tumawag ng Ama sa ating Diyos, hindi po pwede natin maging Ama ng ating Diyos. But when you release the Holy Spirit, you will be God's children, Jesus said. Pero sa pagtanggap natin ng banal na Espiritu Santo, ay maaari tayong maging anak ng Diyos, sabi ng ating Panginoon Kristo. During Korean War, my father met with my mother. Ang aking tatay ay nagpakasal sa aking ina ng panahon po ng gera sa Korea. At that time, my mother was only 16 years old. At ang aking ina noon ay nasa edad pa lang 16. But after marriage, there's big problem in the mother's house. Pero nang sila po ay maikasal, ay nagkaroon po ng malaking problema sa kanyang tahanan. Because my mother's mother, my grandmother, killed by the soldiers, Korean soldiers. Sapagkat yung aking lola o yung nanay ng aking nanay ay napatay po ng sundalo ng mga Korean. Because one day in the evening, the guerrilla of the North Korea who stay in the mountain headed to my mother's house and asking food. Sapagkat ang nangyari nga po ng gabi iyon ay yung mga guerrilla o tinatawag na rebelde ng mga North Korea ay bumisita sa bahay po ng aking lola at humihingi ng pagkain. But one of the communist soldier was nephew of my grandmother. Pero isa po doon sa mga sundalo na naroon ay pamangkin ng aking lola. That's why my grandmother cooked for them, the old soldiers. Iyan ang dahilan kung bakit nakuha ko magluto ng aking lola para sa mga sundalo iyon. After South Korea soldiers come to our place, they kill all those who helping North Korea soldiers. Kaya po, yung mga mismo mga sundalo ng mga taga South Korea ay nagpasya na kailangan patayin ang lahat ng mga Koreano na tumutulong sa mga taga North Korea. Because usually at that time, in the evening, the North Korea's soldiers who stay in the mountain coming down and then they try to cover it. Kasi nga po ang nangyayari ay tuwing gabi o halos tuwing gabi ang mga taga North Korea na nanitira sa mga kabundukan ay bumababa sa kapatagan upang maghanap ng kanyang mga kanya. Only in the morning they go back to mountain, but in the morning South Korean soldiers come back and then also try to control. Pero ang ginagawa po ng mga sundalo ito na naninirahan sa kabundukan, bago po sumikat ang araw, sila'y bumabalik na sa kabundukan. At ang ginagawa naman ng mga sundalong taga South Korea, sila po yung nagsisiyasat sa mga lugar kung meron po mga taga North Korea. After my grandmother died by the South Korea soldiers, my mother went back to her home. At pagkatapos ko napatay ng mga taga South Koreang sundalo ang aking lola, bumalik po ang nanay ko sa kanilang anak. Because she was so shocked and then didn't like it.
stay in my house. Nabigla po kasi yung aking nanay sa nangyari, kaya naman ayaw niya nang manatili dun sa kanilang bahay. That's why my father stayed with other woman who also widowed. The second wife, husband also killed by the North Korea soldiers. Yung, kaya naman yung aking tatay po ay nakisama sa ibang babae at ito naman po ay mga kasamahan din ng mga sundalo. Yeah, because already my mother go back home. That's why he stayed with other woman, with the widow. Dahil nga po yung aking nanay ay nakahiwalay sa aking tatay, na umuwi siya sa kanilang bahay, kaya naman yung tatay ko nakisama ko sa byuda ng sundalo. That's why first time my father stayed in the my second mother's house. Kaya po yung tatay ko ay nanirahan muna nakasama po ng kanyang isang asawa. But after I was born, my father come back to our house. Pero pagkatapos ko po maipanganak, yung tatay ko po ay bumalik sa nanay ko. Different house, but different barangay. My father sometimes stay there, also sometimes come to my house. Kaya yung tatay ko po, dalawa yung bahay niya sa isang barangay at umuwi siya sa aming bahay. That's why my father has 12 sons and daughters. My side 6, other side also 6. Kaya po, lahat-lahat po ng anak ng tatay ko po ay 12. 6 sa nanay ko at 6 doon sa kanyang isang asawa. That's why when I was a child, I saw many problems in the family problems. Kaya po, bata pa lang ako, nakikita ko na yung malaking problema na nangyayari sa aming pamilya. Sometimes my mother asking to me, you call your father. That's why I went to second mother's house and call my father. Minsan nga po ako ay nautusan ng nanay ko para sunduin yung tatay ko doon sa bahay ng kanyang isang asawa. But it was no problem to me because most of the time my father stayed in my house and then I know really he's my father. Wala nga po nagiging malaking problema sapagkat mas madalas naman po siyang nakatira doon sa bahay namin at alam ko na siya ang tatay ko. Even though my father asked me, you call to my second wife, mother. That's why also I call to her mother. At minsan nga po ay sinasabihan pa ako ng tatay ko na dapat ang tawag mo doon sa isang asawa ko ay nanay din. Kaya tinatawag ko rin nanay. The problem is the second mother's children, when they visit my house, you can feel they don't know really stay in peace. Pero ang nagiging problema, kapag bumibisita po yung aming kapatid sa kabilang pamilya, ay hindi po sila nagkakaroon ng kapanatagan sa aming bahay. Even though the little sisters, I saw it's very hard to call father. At alam niyo po ba na yung pong mga kapatid kong babae na nakababata, parang alangan po sila na tumawag ng tatay sa tatay ko. Also sometimes my sister, the younger sister, visit to my house to call father. Minsan nga kasi kadalasan ay bumibisita pa yung aking mga nakababatang kapatid na babae sa aming bahay para tawagin ng tatay ko. Because two family also, we are all the farmers. That's why when they have hardship, hard working, they call my father. Kaya dahil nga po yung aming pamilya ay namuhay bilang isang magsasaka, kaya kapag nagkakaroon sila ng problema sa kanyang pagsasaka, agad nilang tinatawag ang tatay ko. You know, when I visit my second mother's house, I call my father, my mom call you. At alam niyo po ba, kapag ako'y nabibisita doon sa bahay ng isang asawa ng tatay ko, sinasabi ko sa kanya, tay, tinatatawag ka ng tatay ko. But the other sister of my second mother, when they come to my house, they are not called father. Pero alam niyo ba na kapag yung mga kapatid ko doon sa kabilang pamilya na iyon ay tatawagin sana o susunduin yung tatay ko, parang alam sila na tawagin yung tatay ko. Most of the time, they are not come to the house, only stay outside and then looking inside. Kaya hindi sila masyadong pumapasok sa bahay po namin at lalo lang sila sa labas at tinatanaw yung tatay ko. That's why at the time, I call or ask him what happened and then
I said to my father, At yun din ang panahon na kapag napansin ko sila na nasa labas, ako nang lalapit mismo sa kanila para tanungin ko ano ang kailangan nila, na kailangan ba nila yung tatay ko. you know, even though my father at the time, they are not eating or no more mind to my father. Alam niyo po ba, nang mamatay ang tatay ko ay hindi man lang nakita silang umiiyak o hindi sila nagkaroon ng malungkot na pagkakataon para sa namatay na. I think today many Christians, they are saying like this, my second mother's children, they are in the same situation. Maaaring yan din ang mga naging kalagayan ng mga maraming mananampalataya ngayon, katulad ng mga kapatid ko sa kabilang pamilya. If you are really born again by the word of the Holy Spirit, you can hold the Father with your whole mind. Sapagkat kung tunay na ipinanganak kayo sa pamagitan ng tubig at spirito, malaya niyo po matatawag na Ama ang Diyos ng buong puso. Every day, all the time, we call to God, Father, Father, Father. Araw-araw tayo tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Yeah, but today many Christians, they are not really called to God, Father. Pero maraming Kristiyano ngayon ang nag-aalaman na tumawag ng Ama sa Diyos. Maybe on a special time, they call Father. Maaaring sa mga espesyal lamang na pagkakataon ay nakakatawag sila ng Ama sa Yes, Diyos. because they know they are not yet truly God's children. Sapagkat nararamdaman din po ng mga mananampalataya na sila hindi pa tunay na anak ng Diyos. So if you really listen to the Holy Spirit, you will change, you will change. Sapagkat kung tunay po natin tinanggap ang banal na Espiritu Santo, lubos tayo mababago. But even though you are Christian, but you are not really changed, means I think you are not changed the Holy Spirit or not obeying the Holy Spirit. Pero kahit na Kristiyano tayo, kung hindi pa rin tayo nababago, maaaring hindi pa talaga natin natanggap ang banal na Espiritu Santo o hindi natin nararanasan ang banal na Yes, Espiritu. because Jesus said, I come back to you, I live in you. If Jesus can live in us, we can know Him. We can know Him and then we'll change. Sapagkat sinabi mismo ng ating Panginoon Jesus na kayo babalik sa inyo at hindi kayo nag-iisa. Kaya naman, marahil kung talagang nararanasan po natin sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo, tayo po'y mababago. I'm sorry, but after I'm in Jesus Christ, I did not ask to pardon my physical needs. Alam niyo po ba na ako humingi ng paumanhin sa inyo sapagkat matapos pa ako makakilala sa Panginoon, hindi ko na ipanalangin ang lahat ng pangailangan kong pisikal. I really believe in my Father as my true Father. Sapagkat naniniwala ako na aking Diyos ang ayan tunay kong Ama. That's why I believe in Father, even though I am not asking to Him, but He provide all my needs. At dahil naniniwala ako na siya'y aking Ama, alam ko ipagkakaloob niyang lahat ng aking pangailangan at ibibigay niya ang lahat ng aking That's why pangailangan. all the time I am asking to my Father, you will give, please answer to my prayer according to your will. Kaya nga po, lagi ko pong pinapanalangin sa Kanya ay ang kalooban niya at lagi ko sinasabing magpaganap ang kalooban mo sa akin. That's why when I stay in Japan, I ask the Father, what's your plan to me? Your will? Kaya naman sa pananatili ko sa bansang Japan, ay lagi ko sinasabi, ano ba talaga ang plano mo sa akin, Ama? Ano ba ang kalooban mo sa akin, Ama? And then when God the Father touched me, I decide, okay, Father, I'll follow you all with my life. Kaya ka naman, kapag nararanasan ko ang paghipon ng Diyos sa aking buhay, ang ginagawa ko ay sumusunod sa Kanya, ibibigay ko ang aking buong buhay sa iyo. That's why I think after this, the Holy Spirit, you can change, before this, the Holy Spirit, we don't like to open to God types, but after this, the Holy Spirit, you have to open to Kaya naman kung talagang natanggap natin ang banal na Espiritu Santo, ay tayo mababago. Kaya naman bago natin matanggap ang banal na Espiritu Santo, ay naroon ang ating pag-aalinlangan na magbigay ng ikapu. Pero kapag natanggap na natin ang banal na Espiritu Santo, malaya tayo makapagbibigay ng ikapu. Because if we believe God is really our Father, we are not worry about our physical needs because His Father and He provide our needs. We believe. Sapagkat tuntunay po na tayo yung mga anak ng Diyos, hindi po tayo magkakaroon ng kagalumihanan sa ating isipan tungkol sa lahat ng ating pangailangan dahil ang Diyos, ang ating Ama, ipagkakaloob niyang lahat ng ating pangailangan. Also, after this, you can stay in peace. You are not worry about life or the life in the world. At kung tinanggap natin ang banal na Espiritu Santo, magkakaroon tayo ng kapanatagan habang tayo nabubuhay sa mundo at maging pagkatapos ng ating buhay sa mundo. And then, after we this, the Holy Spirit, maybe you want to pray, because through prayer, we can come
communicate with God the Father. At pagkatanggap natin ang banal na Espiritu Santo, ay naroon ang pagnanasa natin ng manalangin. Bakit? Sapagkat alam natin sa pamagitan ng panalangin, naroon ang ugnayan natin sa Diyos. But if you don't like prayer, it's problem your problem. Pero kung hindi ninyo ninanasa ang pananalangin, malaking problema po yan. Also, if you reach the Holy Spirit, your character is changing. You can get character of Jesus Christ. At kung tinanggap na natin ang banal na Espiritu Santo, tataglayin na natin ang katangian ni Jesus Cristo. And this Holy Spirit, you want to love, you want to help him or love other brothers and sisters. Sapagkat kung tunay na tinanggap natin ang banal na Espiritu Santo, ay naroon na ang pagnanasa natin at na tumulong sa ating kapwa. And this Lord, you want to really love church, even the pastors. At kung tunay na tinanggap natin ang banal na Espiritu Santo, ay naroon ang pagmamalasakit natin sa ating iglesia at pagmamalasakit sa ating pastor. I'm sorry, because when I was in Japan, after I received the grace of Jesus Christ, I moved to near church, my house, near church. Alam niyo po ba na ako ay nandun sa bansang Japan, matapos pa kong tunay na makakilala sa Panginoon, ako mismo lumipat ako ng bahay na malapit sa aming iglesia. Because if I have time, I want to visit church and then pray. Ang dahilan doon ay upang kung gusto ko man na magkaroon ng aking pananalangin, oras ng pananalangin, mas madali ako pumunta sa iglesia para manalangin. Most of the time, our church in Tokyo is a little like close and night. Kasi karamihan po ng araw po talaga ng aming iglesia po sa Tokyo, Japan ay laging nakasara. But I know where's the key of the big one. Pero alam ko kung saan nilalagay yung susi ng That's pintuan. why after open the door and then into the church, I said to God, Father, I'm here. Kaya kapag binuksan ko na po yung pintuan ng aming iglesia, laging sinasabi sa kanya, Ama, nandito na ako. I am home, Father. I am home. At sinasabi ko, Ama, nakauwi na ako. That's why when I pray to God, really, I can feel He answered to my prayer. At sa aking pananalangin, naararanasan ko at naunawang ko mabuti kung paano niya tinutugon ang lahat ng aking panalangin. Last Friday, I testified about my life in the church as a young man. Nung Biyernes nga po ay naipaliwanag ko sa aking testimonya yung naging buhay ko nung ako'y binata pa. But people come back to Korea, I feel God wants to let me marry. Pero alam niyo po ba na bago po talaga ako bumalik sa Korea, ay alam ko na ang Diyos ay gusto na akong mag-asawa. Yeah, that's why one day in the afternoon, I visit church and really pray to God. Kaya sa araw ko, hapon noon, ako po ay nanalangin sa Panginoon. How long? Only 15 minutes. Really pray to God. At alam niyo po ba kung gano'ng kahaba ang aking naging panalangin? 15 minuto. God, you are my Father. You know about my life. You have to prepare my wife. O Diyos, aking Ama, naniniwala ko na alam mo ang lahat ng aking pangailangan, kaya ikaw din ang maghanda ng aking mapapangasawa. Yeah, because I don't know the woman's life, diba? Other sisters, their life or their mind. Sapagkat hindi ko rin naman alam kung ano yung buhay at isipan ng mga kababaihang kapatiran. Yeah, because I don't know how will they change it, they change life. Even though they can, they separate from God, we don't know. Hindi ko rin alam kung paano sila mababago at kung baka dumating pagkakataon na maaari silang humiwalay pa sa Panginoon. Yeah, that's why really asking to God, God knows about all, God, you knows about all the mind of the people. That's why you decide my wife. At ako'y naniniwala na ang Diyos naman talaga nakakaalam kung anong klase ng mga tao, bawat tao. Kaya naman sinabi sa kanya, Ama, ikaw ang magdesisyon kung sino ang aking mapapangasawa. Just only 15 minutes after prayer, I understand. Oh, God is my prayer and will understand. At pagkatapos ng 15 minutong pananalangin, naniniwala ko na alam ng Diyos ang aking panalangin at tinutugon ng Diyos ang aking panalangin. Just first prayer for my wedding and last prayer for my wedding. At alam niyo po ba na iyon ang unang panalangin ko sa aking pag-asawa at iyon ang huling panalangin ko para sa aking mapapangasawa. Because already I really believe God, the Father, answered to my prayer. That's why no need to pray for again, no need to pray. At dahil nga po alam ko na alam ng Diyos kung ano yung aking pangangailangan sa pagkaasawa, kaya hindi ko na kailangan punitin pa yung aking magiging panalangin.
when you receive the Holy Spirit, we can really believe God is my Father. Kaya naman sa ating pagtanggap sa banal na Espiritu Santo, maunawaan natin mabuti kung na ang Diyos ay ating Ama. Yeah, because Apostle Pablo said, God the Father seeing you as His children by the Holy Spirit. Sapagkat sinabi mismo niya po sa Pablo na tayo tinatatakan ng banal na Espiritu Santo bilang mga anak ng Yeah, Diyos. Romans chapter 8, diba? Romans chapter 8. Roma, kabanatang 8, 12 hanggang 17. 12 hanggang 17. Kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman. Sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu, ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Sapagkat ang lahat ng pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Apostle Pablo said, if you live according to your flesh, means you are not in this Holy Spirit. Sabi ko, kung tayo na mabubuhay ayon sa laman, hindi pa natin natanggap ang banal na Espiritu. But verse 14, as many as need by the Holy Spirit of God, you are God's children. Pero sinabi doon sa 14, ang lahat ng pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Yeah, because verse 15, you did not receive the spirit of bondage, but you received the spirit of adoption. That's why we can call our Father. Kaya naman sa 15, hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pag-alipin, kundi ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagkukuko. Kaya naman dahil dito sumisigaw tayo ng Aba, Ama. And then verse 16, the Holy Spirit Himself bears witness with our spirit that you are children of God. At ang Espiritu rin, sabi sa 16, ang nagpapatotoo na kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak. Last Friday, I said to you the meaning of the Parakletos. Advocate. The meaning of that is advocate. Ang sinabi ko sa inyo ng Biyernes, ang ibig sabihin po ng Parakletos ay tagapanguna. In the heaven, Holy Spirit will be our attorney. As God's children. At pagdating dun sa kalangitan, ang banal na Espiritu Santo mismo ang ating magiging abogado. 1 John chapter 2, verse 1 and 2, we have first Parakletos, Jesus Christ. Sinabi ko sa unang 1, kabanatang 2, talatang 1 hanggang 2, ang unang naging Parakletos natin ay ang Panginoong Jesucristo. That's why John said, if you really believe in Jesus Christ will depend from your sin in heaven. Kaya naman sinabi ni Apostol Juan na sa ating pananalig kay Jesucristo, siya mismo ang magtatanggol sa ating kasalanan doon sa Because Jesus Christ died on the cross for our sin. Sapagkat sa Jesucristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. And then we need another counselor, Holy Spirit. Pero ang kailangan po natin isang pang tagapamagitan at iyon ay ang banal na Espiritu. Because Holy Spirit will testify with our spirit as a God's children in heaven. Sapagkat ang banal na Espiritu Santo mismo ang papatotoo doon sa kalangitan na tayo mga anak ng Diyos. Holy Spirit is God Himself, not host, not God Himself. Ang banal na Espiritu Santo hindi lamang basta multo, kundi siya Diyos mismo at hindi siya katang-isip. Holy Spirit is Spirit God. In the Holy Spirit is God the Father, Jesus Christ. At ang banal na Espiritu Santo ay tatlong persona ng Diyos at kasama ng Espiritu Santo ang Ama at ang Anak. When it is the Holy Spirit, Jesus Christ live in us. Kaya naman sa pagtanggap natin ng banal na Espiritu Santo ay nananahan din sa atin sa Jesucristo. If Jesus Christ live in us, will change everything. Not to follow At Jesus. sa pananatili po ng banal na Espiritu Santo sa atin, tayo ay mababago at tayo lubos na susunod sa Kanya. And the time in the heaven, God the Father called to us as a children. At sa katapusan doon sa kalangitan, tatawagin po tayo ng Diyos na mga anak niya. That's why Jesus Christ, after raising death, first He said, "This is the Holy Spirit." Yan ang dahilan kung bakit pagkatapos na mabuhay na magmuli ang ating Panginoon Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, tanggapin ninyo ang Espiritu So Santo. it is the Holy Spirit. Kaya naman kailangan natin matanggap ang Espiritu Santo. When our old man died on the cross, and really depend through dependence, we can this Holy Spirit. At kapag natamatay na yung ating lumang pagkatao doon sa krus, lubos natin matatanggap ang banal na If you Espiritu. is the Holy Spirit, you change. You can know, like as a baby, the baby, you can know you have this
This is the Holy Spirit. At sa pagtanggap natin ng banal na Espiritu Santo, magmimisto na tayo parang mga babaeng buntis. Alam mo na meron bata sa iyong sinabuhay. Time changing, and then power of Jesus. At hindi na magiging panahon ng iyong pagbabago at lubusan kang susunod kay Jesus. Because you can obey God's commandments. At patuloy ka na makakasunod sa utos ng And Diyos. this one, let's pray. Tayo din manalangin sa So oras let's ito. give God, Father, please set me the Holy Spirit. Ipanalangin natin na matanggap natin ang banal na Espiritu. Oh my soul, we thank you for today's day. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Ang maraming Diyos, patuloy namin dinadalangin sa iyo, Panginoon. Katulad ng aming nag-amix ng mga ganito, ayaw mo na isusunod, Panginoon, sa amin, ang Espiritu Santo. Matanggap namin ang banal na Espiritu sa buhay ng pasasayari. Ang nais namin mabago at maging masunurin kami sa lahat ng mga utos na ikinikakalog mo sa buhay ng pasasayari. Kaya naman dinadalangin mo namin, Ama, hanayaan mo na pangunahan mo kami, Panginoon Diyos. Tulungan mo kami, Father God, na sa pamamagitan po ng ibanal na Espiritu na siyang sasaaming, Panginoon God. Maranasan ka namin na naghahari, maranasan ka namin na gumagawa, maranasan ka namin na lubos na patuloy na kumikilos sa buhay ng basa sa amin at magagawa namin sundin ang lahat ng bagay na ipinag-umutos mo sa buhay ko namin. Naniniwala po kami, Panginoon Diyos, na bawat narinig namin mga salita mo ay magiging katibayan at magiging katatagan ng aming mga paglilingkod. Tulungan mo kami sa oras na ito, Panginoon God, at nanalanan kami sa iyong mga pangako. At isa sa mga pangako mo, Panginoon Diyos, ay ang pagtanggap ng banal na Espiritu. That everyone, O Lord God, continue to receive the Holy Spirit as a sign that we are your children, as a proof that we are your children, Father God. Ingatan mo kami mabuti at ang mga salitang ito ay maingatan din sa puso namin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. 2 Corinthians chapter 4, verse 1 up to 4. Ikalawang Korinto, Kabanatang 4, Talatang 1 hanggang 4. Sabay-sabay po tayo. Kaya nga, sa pagkakaroon namin ng ministeryo nito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nangihina. Bagkus tinagyan namin ang mga kahiyahiyang bagay na natatago, na hindi kami nagsisilakan sa kautosan, hindi nagsisigamit man ng may daya ng mga salita ng Diyos, kundi sa pagpapahayag ng katotohanan ay pinagtatagubili ng aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan ba, ay may talukbong sa mga napapahamak na binulag ng Diyos ng salibutan ito at ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kalulatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. The blindness about God's righteousness. Lahat po tayo, lahat ng mga anak ng Diyos, lahat ng mga Kristiyano, every time that we have worship service, every time that we have prayer meetings or Bible study, even we are alone in our house, kahit na nag-isa po tayo, once we read the Bible, once we read the Word of God, it is really life. Life is in the Word of God. Buhay ay nasa salita ng Diyos. But not all Christians, not all believers experience that life within the Word of God. Siguro magtataka tayo, bakit pare-parehong mananampalataya, pero yung paglago ng spiritual, paglago ng mananampalataya, ay hindi pare-pareho. Sabi nga po, di ba, may naunang nahuli at may huling nauna, sabi ng Panginoon. Which means, ibig sabihin lamang po nun ay, kahit na datihan na sa loob ng iglesia, o matagal na sa loob ng iglesia, mas daig pa sila ng mga baguhan. Mas malago pa sa mananampalataya, mas malago pa sa spiritual, yung mga mananampalataya. Apostle Paul explained about his ministry in God's vineyard sa gawain ng ating Panginoon. Si Apostle Pablo, kahit na naranasan daw nila yung tinatawag na kahirapan, struggles about the ministry that they have in Christ, ang sabi doon, they never give up. Of course,
Si Apostol Pablo, nakakaranas din siya ng tinatawag na kahinaan. Naranasan din po niya na sometimes, di ba, sabi nga, nadadapa pero hindi na ilulog mo. Ibig sabihin po nun, we fail sometimes because nothing is perfect. No one is really perfect. Walang perfecto sa atin. Diyos lamang ang perfecto. Amen? Kaya, sa pinapag-aralan po natin ngayon, kanina kasi di ba, sinasabi nga po, once you are a children of God, there is really peace. Amen. Actually, first time ko lang narinig yung testimonya ni Pastor about may dalawa siyang nanay. First time ko lang po yun. Matagal na kami magkasama ni Pastor. Pero kaya nga, di ba, nakita niyo kanina, bago ko in-interpret, yung tatay mo, Pastor, may isa pang asawa. Kasi nagulat ako na meron pala siyang mga half-sister. Amen. First time ko na-encounter, na narinig kay Pastor, yung ganung klase ng testimonya. Pero, di ba, pagkatapos ko maintindihan yung kanyang testimonya, na sinasabi niya doon na about, kahit ganda yung tatay niya, but confident siya na yung tatay niya talaga. Pero, ang nagiging problema po ay, bakit yung kabilang pamilya, naging kabilang pamilya ng tatay niya, bagamat siya, yun din ang tatay nila, pero nag-aalala silang tumawag ng tatay. So it means, sa buhay din po natin, even though, di ba, pare-pareho mga anak ng Diyos, but we have different kinds of relationship with our God. Hindi tayo nagiging pare-pareho ng ating relasyon sa Diyos. Pare merong matatag, merong hindi. Na kapag dumating ang problema, dumating ang pagsubok, madali tayong matumba, madali tayong maalis, madali tayong bumigay, madali natin iwan ang lahat ng meron tayo. Pero sabi niya po sa Pablo, kahit na anong naranasan niya, he will continue to do what the Lord wants to do for him to do. Sabi kanina doon sa first half ng ating worship service, if you love me, you will obey my commands. Kapag tinanong po tayo ngayon at tinanong sa atin na, mahal niyo ba ang Panginoon? I think, wala po masasabi sa atin dito na hindi natin mahal ang Panginoon. All of us will say, yes, I do. I love God. I love the Lord. Amen? Kung mahal natin ang Panginoon, kung lahat tayo nagmamahal sa Panginoon, bakit hindi natin lahat sinusunod ang Panginoon? Bakit hindi lahat sumusunod sa utos ng Panginoon? So maliwanag sa binasa nating talata, everyone who cannot able to obey the word, the command of the Lord, there is really a problem. And what is the problem? The blindness. Bulag. Kasi si Apostol Pablo, hindi natin maikakaila na habang naglilingkod si Apostol Pablo sa Panginoong Yesus, habang ginagawa niya yung kanyang ministeryo, there is very hard times, struggles. No, maraming problema na naranasan si Apostol Pablo, almost death. Kamatayan. Pero bakit hindi niya iniwan ang ating Panginoon? Sa mga problema na naranasan ni Apostol Pablo, bakit hindi niya iniwan ang kanyang ministeryo? Because later on, makikita po natin, bakit may mga mananampalataya bang iniiwan ng Panginoon? Meron. Marami sa mga mananampalataya iniiwan ng Panginoon. The problem is because of the blindness. Kapag kasi tunay na nakikita natin yung kalulanihan na na kay Kristo, naiintindihan natin yung liwanag na na kay Kristo, at hindi tayo bulag doon sa mga bagay na meron ng ating Panginoon sa Kristo, hindi natin iindahin kung anong problema at suliranin na meron ng bawat isa. We will still have the joy and the courage to fulfill and to continue whatever things na ipapagawa sa atin ng ating Panginoon. Remember, sabi doon sa binasa nating talata, the gods of this world or the God of this world blinded them. Satan, the devil, amin po ba? Alam natin na yan ang layunin ng Diablo sa buhay ng basa atin. Na kapag nagkakaroon tayo ng saliranin, nagkakaroon tayo ng malaking problema, he blind us.
Amen. Pinubulag na tayo na para hindi natin nakita si Kristo at nakita natin ay ang problema. Suliranin sa buhay ng bas atin. That's why, madali po tayo magbasya na iwanan na natin yung ating pananampalataya, iwanan na po natin yung ating mga paglilingkod na ginagawa sa harapan ng Panginoon. Why? Kasi, kung kailan naman ako naging mananampalataya, tsaka ako naman naranasan ng ganitong klaseng problema. Samantala, meron rin po akong ganyan eh. Nung hindi pa ako nakakakita sa Panginoon, wala naman akong ganitong klase ng problema. Kung kailan ako naging mananampalataya, meron akong naging problema. Nung hindi pa ako Kristyano, hindi kami nag-aasawa, hindi kami nag-aaway mag-asawa. Ngayon naging Kristyano ako, lagi kami nag-aaway mag-asawa. Di ba? Nakikita natin yung negative na ginagawa ng kaaway sa loob ng ating tahanan, sa buhay po ng boss natin. Hindi natin nakikita yung liwanag na gagawin ni Kristo sa buhay po natin. Sabi nga ni Pastor kanina, we are all God's children. Amen. Kaya lang hindi mo nararamdaman you are God's children because you have not yet received the Holy Spirit. But if you have received the Holy Spirit, sabi nga, di ba, totoo naman you have to have that confidence in your life. Dapat confident ka. Amen. Di ba sabi nga ni Pastor kanina, just only 15 minutes, he prayed for a wife. Amen. Jenny, 15 minutes lang, pray for your husband. Hallelujah. Sabi ko, wow, 15 minutes lang pala niya pinalangin si Samuel. Hallelujah. That means, after he prayed for it, stop. Kasi alam niya natutugunin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya kapag may boyfriend ka na, huwag ka naman nanalangin na may darating pa. Kasi malilito ka na. Amen? So kapag may boyfriend ka na, stop ka ng manalangin. Kasi siya na. Kasi kapag nanalangin ka pa, baka bigyan ka pa ulit ng isa. Malito ka na, sino sa kanila ang pipiliin ko? So Satan, amen po ba? Satan continues to work in our flesh to send conflicts. Hallelujah. Bakit? Para kontrolin yung spirito natin. Yan ang dahilan kung bakit God commanded us. God commanded His disciples in Matthew chapter 28 verse 19 up to 20, go ye and preach. Diba? Teach them, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hallelujah. Noon hindi ko naiintindihan. I'm looking only for evangelism. Habang binabasa ko po Matthew chapter 28 verse 19 up to 20, lagi ko isip, it is evangelism. Amen po ba? Kahit ang mga maraming mananampalataya dito, we are just looking at as evangelism. Hallelujah. Yung mag-akay na maraming kaluluwa. But no, teach them. Kasi di ba, nung sinabing baptism, totoo naman dahil sa kasalukuyan, maraming mananampalataya, they were being baptized. They already experienced baptism, but they never understand what is baptism. In other church, sa ibang church, alam niyo po ba na hindi ka lalabas ng church nila, hindi ka pa nabautismuhan? May mga churches po na kapag bumisita po ang tao, bisita lang ako sa church na yun, hindi nila ako pakakawalan hanggat hindi ako nabautismuhan sa araw na yun. Kaya yung iba napipilitan na mabautismuhan, pagkatapos mabautismuhan, what comes next? Tayo po natin dito ngayon. Now, do you really understand what is your baptism? Naintindihan po ba natin yung tinatawag na bautismo sa bawat sakto sa atin? Di po ba maraming mga mananampalataya, even though they are already baptized 20 years ago, 15 years ago, but until now, they never understand it. Kaya nga, may pinsan din po ako, matagal na po siya mananampalataya, and she is also already baptized. Pero sa pamumuhay na nakikita ko sa kanya, still worldliness siya. Worldly. Sabi ko, hindi niya pa rin naintindihan kung anong ibig sabihin ng bautismo sa kanya. Kaya, nung sinasabi dito, preach, teach them. Diba? Sinabi mismo ng ating Panginoon Jesus na ituro ninyo sa kanila ang kanilang naganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. So which means, it is continued.
Matthew 28 verse 19 up to 20 is not only for unbelievers, but also to us. Ang hinahangad ng Panginoon sa atin, ang ninanais ng Panginoon sa atin ay matulungan ang bawat sa sa atin. Why? Kasi nga, nabubulag tayo. Kapag nasa salimutan na tayo, Satan wants to control our flesh. Amen? He wants to control. He wants to work with our flesh so that He will control our spirit. Kaya kanina sabi niya po sa Pablo, doon sa binasa natin talata sa first half natin, sabi niya, if you will live only by the flesh, you will die. But if you will live by the Spirit, you will live. Kung ikaw daw ay mamuhay ayon sa laman, ikaw ay mamamatay. Pero kung ikaw ay mamuhay ayon sa Espiritu, ikaw ay mabubuhay. So every one of us should really experience that we must be a disciples of the Lord. Hallelujah. Sabihin mo nga sa katabi mo, you must be a disciples of the Lord. Tandaan po natin, hindi lahat ng mananampalataya became disciples. Because if you are disciples, it means you are willing to obey. Amen? Kaya nga disciples obey the Lord even up to the point of death. Sila'y sumunod sa Panginoon kahit nasa kamatayan. You need to be a disciples of the Lord. Kailangan mo maging disipulo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya natin sinasabi ang mga pinag-aralan ng mga Panginoon ito because time will come, Satan can, di ba? Pwede tayong ilagyan ni Satanas ng talukmong. Kung hindi tayo maging tunay na alagad ng Panginoon, kapag natalukmungan tayo, madali po tayo umalis. Madali tayong bumigay. Madali nating iwan yung pananampalatayang boss natin. At ang sabi ng Panginoon, teach them. Kaya, I think, as a pastors, as a leader of the church, we have a work to do. Yung gawain po namin bilang mga manggagawa, even the workers, ang gawain natin ay turuan ng mga mananampalataya. Lahat tayo mga mananampalataya, kailangan magkaroon ng tinatawag na teachable heart. Isang puso na tuturuan. Isang puso na pwedeng matuto at handang matuto sa harapan ng Panginoon. And when we say, baptize, amen, baptize them, it is not only yung tinatawag na literal baptism. Amen po ba? Kailangan nare-remind tayo, mga minamahal ko, bawsa sa atin, even though we are already baptized 15 years ago. Tandaan natin, yung kaulugan ng baptism never change. Hindi na babago. Kahit kami mabautismuhan noon at mabautismuhan ngayon, yung salitang baptism, yung meaning na baptism, Romans chapter 6, never ever change. Hindi po mababago. Kailangan tayo mamatay. Yung lumang pagkataon natin mamatay kasama ng ating Panginoon na Kristo. Amen? Kaya yun yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Mark chapter 16 verse 15, magsiyakap kayo sa sanlibutan, inyong pangarang ebanghelyo sa lahat ng tinapal. So including even Christians, kahit mga mananampalataya. Bakit? Because we have fear. Amen po ba? Lahat tayo. Amen po ba? Lahat tayo, even pastors, may hina. Kapag hindi po natin nabantayan yung sarili natin ng salita ng Diyos, we may fall. Pwede tayong bumagsak. Amen? Pwede tayong bumagsak. Bakit? Ang sabi nga po sa Romans chapter 6 verse 16, kung saan tayo napapaalipin, magiging tunay na alipin tayo naman. Kung tayo alipin ni Kristo, susunod tayo kay Kristo. Pero kung magiging alipin tayo ng sanlibutan, amen po ba? Susundin natin ang sanlibutan. Kaya, yun yung hinahangad ng Apostol Pablo sa buhay ng basa sa atin, doon sa kinapag-aralan, doon sa binasa po natin kanina sa 2 Corinthians chapter 4. Kaya pala itong si Apostol Pablo, kahit na may nararanasan na siyang pagsubok, may nararanasan na siyang kahirapan sa kanyang buhay, pananampalataya, paglilingkod, sa ginagawa niyang ministeryo, pero hindi po siya bumigay. Hindi po niya naranasang iwanan ang Panginoon sa Kristo. Buksan nga po natin ang mga Biblia natin sa Colossians chapter 4, verse 14. Colossians chapter 4,
verse 14. Sabay-sabay po tayo. Binabati kayo ni Lucas, ang minamahal na manggagamot, at ni Dimas. Philemon, chapter 1, verse 24. Philemon, chapter 1, verse 24. Sabay-sabay po tayo. Gayon din si Marcos, ni Aristarco, ni Dimas, at ni Lucas na aking mga kamanggagawa. Sa Colossus, Kabanatang 4, talatang 14, at Philemon, chapter 1, verse 24, it speaks about those people who wants to follow the Lord. These are the people who obey the Lord together with the disciples. Kahit saan man po mangaral ng mga alagad, amen, iyan po yung mga kasama. Meron pa pala silang kasamang manggagamot, at yun ay si Lucas. Ibig sabihin, doktor naman na ng palataya. Amen? Tayo dito sa church, di ba? Meron tayong doktor na mananampalataya, which is Dr. Tatong Hari. Amen. Siya yung kasama natin. Ang sabi nga ni Dr. Tatong Hari, I remember yung tinestify niya sa akin, sabi niya, Pastor, alam mo, gusto ko ay isarado ko na yung clinic. Sabi ko pa, look, marami pa naman nagtitiwala sa'yo na nagpapagamot. Sabi niya, hindi. Sabi niya, gusto ko nang isara yan para tumuod na lang ako sa misyon. Sasama na ako sa misyon kasi nga, di ba, nag-iisa na lang siya, wala na siyang asawa. So gusto niya na lang daw mag-misyon. Sa misyon, yun, gagawin niya na lang, maggagamot siya. Pero sabi niya naman, ang problema ko, Pastor, sabi niya ay, dahil sa edad ko, 75? Tama ba? Sabi niya, sa edad ko, hindi na ako pwede sa mahabang travel, sa mahabang, yan ang man ang naging problema ko. Pero sabi ko, ang Lord ang tutulong sa'yo. So, dito, marami pala, di ba? May Marcos, may Aristarco, nandiyan pa si Dimas, amin ko ba, nandiyan si Lucas. Sabi ito, na mga manggagawa ng Panginoon. Sila po yung mga tao na gustong sumunod at maglingkod sa Panginoon. Nakakahanga. Amen. Nakakahanga po sila. Pero tingnan po natin ang 2 Timoteo, Kabanatang 4, talatang 10. 2 Timothy, chapter 4, verse 10. Sabay-sabay po tayo. Sapagkat ako'y pinabayaan ni Dimas, palibasa'y iniibig niya ang sanlibutan ito, at napasa Thessalonica. Si Crescente ay napasa Galacia, at si Tito ay sa Dalmacia. Anong nangyari? Kanina binasa po natin, sa talatang binasa natin kanina, there are those people who wants to follow the Lord. Sila po yung mga tao na kasakasama ng mga alagad na gusto maglingkod sa ating Panginoon. Tama po ba? Binasa ko sa inyo kanina, which is Lucas, si Marcos, si Dimas. Amin po ba? Pero what happened in the 2 Timothy chapter 4 verse 10? Si Apostol Pablo, nakasama na si Dimas, iniwan siya. Habang binabasa natin yung Colossians chapter 4 verse 14, tayo naman chapter 1 verse 24, they are really faithful servants of God. They are together with the disciples of the Lord, together with Paul, kasama ni Apostol Pablo na naglilingkod sa Panginoon. In spite of the difficulties, struggle, sumusunod sila sa Panginoon. Pero may isang umiwalay, at yun ay si Dimas. Bakit ka umiwalay si Dimas? He became loving for the world. Mas minahal niya na daw ang sanlibutan. Kung titignan mo natin, bakit dumating sa pagkakataon na gano'n, nagkaroon din ako ng katanungan, bakit lingkod na siya ng Panginoon? Kasama na siya ni Pablo. Babalik tayo din sa talata natin binasa sa unahan. He was blinded by the word of the God of this world. Yun, doon tayo pinag-iingat. Amen po ba? Kaya pinag-iingat ang bawat sa atin. Kasi kung di tayo, amen, kung di tayo magiging maingat, di ba? Ito yung tinatawag na gradual. Unti-unti, binabalik niya tayo. Amen. Kasi di ba lahat ng mga nasa iglesia, binago, namatay para kay Kristo, pinatay ang lumang pagkatao kasama ni Kristo, at ang ninanais na buhay po natin, mamuhay si Kristo sa buhay natin. Amen? But little by little, unti-unti, gradually, Satan wants to return
us to the world. Para tayo mga Israelita, di ba? Ang mga mananampalataya para mga Israelita, they march with joy, going out from Egypt. Amen. Nakita nila yung kapangyarihan ng Panginoon, ipinakita ng Diyos ang kapangyarihan ng Diyos, walang naano sa kanila. Amen po ba? Maraming namatay na panganay sa mga anak ng Ehipto, pero sa kanila walang ano namang nangyari, tao man o hayop. That's why they are having the joy, marching, going out from Egypt. Amen. Pero gradually, unti-unti, amen. After the Red Sea, pagkatapos ng Red Sea na nabautismuhan din sila, according to 1 Corinthians chapter 10, di ba? Yung pagtawid nila ng dagat na pula, it is their baptism. Pero pagkatapos ba nun, wala na naging problema. Maraming enemies coming out. Amen po ba? Struggles coming out. No food, no water. Amen po ba? They become rebellion against God. Amen po ba? Nagrebelde sila nang walang tubig. Nagreklamo sila nang walang may pagkain pa na ininapay. Nagreklamo sila. Sabi ni Moises, amen po ba? Panginoon, galit na sila sa akin. Ano sabi ng Diyos? Hindi sila sa'yo nagagalit. Sa akin sila nagagalit. Kapag nagre-rebelde kayo sa pastor, hindi naman kayo nagre-rebelde sa pastor, nagre-rebelde kayo sa Diyos. Kapag hindi kayo sumusunod sa church, hindi naman kayo nagre-rebelde sa church, nagre-rebelde kayo sa Diyos. Amen? Amen? Lahat ng ginagawa po natin, hindi yan pagre-rebelde sa tao, pagre-rebelde sa Diyos. That's why these Israelites people, di ba, nung nagkakaroon sila gradually, hanggang sa dumating yung pagkakataon, ano sabi ng mga Israelita? Why don't we choose our leader? Humanap na tayo ng mamumuno sa atin para ibalik tayo sa Egypt. Kasi doon may pipino, may sibuyas, amen, may pakwan, may watermelon. Mas maganda doon ba tayo manira? That is the world. Amen po ba? Speaking. Amen po ba? Egypt is a spiritual world. Sa spiritual, it is world. Sa libutan. At yan yung ginagawa. Amen. Kaya last Friday, after the worship service, after the prayer meeting natin, I talked to God. Kinausap pa kagad si God. God, naintindihan mo ba yung napag-aralan natin kanina? Sinabi ko sa kanya, naintindihan mo ba yung pinag-aralan kanina natin sa prayer meeting? Hindi kumikibog si God. Masakit. Kapag tayong tinuturuan tayo ng Panginoon, masakit. Sa mga bagay na gusto natin, pero ayaw ng Panginoon, masakit. Amen? Hindi, maaaring magiging ano tayo. Gusto natin ipaglaban yung gusto natin. Amen. Pero tandaan po natin, Satan wants to gradually return us to the world. Unti-unti gusto ni Satanas. At kapag nasa salimutan na tayo, it is covering. Amen po ba? Kino-cover niya tayo para hindi natin makita yung kadakilaan ni Kristo. Yung kabutihan ni Kristo, yung kalwalatian ni Kristo. Amen po ba? At mababaling na tayo, nakabukas na yung isipan natin, puso natin, mata natin, para sa sanlibutan. Ano sabi po? Galatians chapter 2, verse 5. Amen. Galatia, kabanatang 2, talatang 5, sabi ni Pastor Pablo, sa mga yun, hindi kami napahinuod na sumilin kami kahit isang oras upang ang katotohanan ng Ebanghelyo ay manatili sa ito. Di ba sabi ng Pastor Pablo, kahit na may pumipigil sa kanila, amen, nakikita nila na, amen, pwede naman si Pastor Pablo, mag-back out na lang. Amen po ba? But Apostle Paul tried to fight for it. Yan yung motto namin. Yan yung sinasabi namin, oh my son, hearken ka. Everyone is weak. Pero sabi ng Apostol Pablo, kahit na anong gawin nila, natandaan ko bigla yung inutusan si Nehemiah ng Panginoon. When Nehemiah received the word of God, amen, na i-restore ang Jerusalem,
Amen po ba? Literally, amen po ba? Yung nangyari kay Nehemiah, it's literally na pag-build up ng Jerusalem. Amen. Sino siya? Isang ordinary lang siya talaga na tagatid lang ng anak ng hari. Amen po ba? Sino ako para maggawin ng ganon? But he found favor from God. Because of that favor from God, he found favor from the king. Amen. Binigyan siya ng mga materyales para maitayo. Amen. Wala na siya magiging problema kasi itatayo na lang niya. May materyales na. Sumulat yung hari sa isang hari. Bigyan niyo ng materyales si Nehemiah kasi magtatayo siya. Amen? Wala na siya magiging problema. Amen? Wala na siya magiging problema kundi itayo. Pero sa kalagitnaan ng pagtatayo niya, lumitaw si Sanballat. Sabi ni Sanballat, halika nga rito, pumarito ka dito, mag-meeting tayo. Alam niyo po, sabi ni Sanballat, hindi ako paparian. Hindi kita pupuntahan. Magagambala ako sa pinapagawa ng Panginoon sa akin. Hallelujah. He did not entertain. But the problem to Christians, ang problema sa mga Kristyano ngayon, they entertain it. Amen? Kaya nga, sometimes may mga Kristyano na, gusto ko na po mamatay. Anak ka ng Diyos. Hindi gawain ng anak ng Diyos ang pagpakamatay. Hallelujah. Marami tayong suliranin na natatanggap at nararanasan, pero ang pagpapakamatay ay hindi daan. Kaya wag na wag nyo sasabihin yan. Hallelujah. Wag na wag na mababanggit ng iyong labi. Kung nakikita mo ang magiging paraan mo ay negatibo at ito ay galing sa diablo, it means the devil already covered you. Amen? Na-covered na yung mata mo. Hindi mo na nakikita si Kristo. Ang nakikita mo na negative. Pero si Apostle Pablo, very strong siya. Hallelujah. Very strong. Di ba, ang sabi ng ating Panginoon Jesus, sabi ni Pedro, Panginoon, huwag ka mamatay. Di ba? Nung sinabi niya ng Panginoon Jesus yung kamatayan niya sa mga alagad, ang sabi niya po sa Pedro, it cannot be. Anong sabi niya? Sabi ba ng Panginoon Jesus kay Pedro, oh, thank you, may kakampi na ako. Amen? Hindi. Sabi niya, get thee behind me, Satan. Your mind is not of God. Hindi siya napigilan. Kaya, kapag nabukas ang isipan at puso natin doon sa kalalatian, sa katwiran ng Panginoon, hindi tayo nabubulagan, hindi tayo nakakuhang ibulagin ni Satanas, hindi tayo mapipigil. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang pabubulag ka sa diablo. Amen? Kaya sabi doon, Galatians chapter 5 verse 4, Galatia 5:4, kayo'y hiwalay kay Kristo, kayong nangaiibig na ariing ganap na karusan, nangahulog kayo mula sa biyaya. Diba? Those people, amen, who live by the law, fall from the grace of God. Alam mo, may kapatiran tayo, he always send me video. Lagi po siya nagsasend sa akin ng video ng pastor na nangangaral. Wala naman pong problema, pero kasi kilala ko na yung pastor na yun eh. Yung pastor na yun yung nangaral sa church namin, siguro 1993, bago pumasok ng Bible School. Nangaral yan sa salita ng Diyos sa church namin. Kaya nakilala ko siya personally. So yung kapatiran natin yun, lagi siya nagsisend ng video. Amen. Ang video naman na sinesend niya sa akin, lagi nangangaral yung pastor na yun, ikaw, anak ka ng Diyos, payayamanin ka ng Diyos. Laging pinandidiinan ng pastor na yun. Ikaw ay anak ng Diyos, lahat ng kayamanan na sa limutan, mapupunta sa'yo. Amen! Hallelujah! Sabi ng pastor, sabi naman ng mga membro, Amen! He always sent me that kind of preaching. Alam niyo po, napipinto na ako na sabihin sa kanya na huwag ka na magpadala. Kaya lang ayoko lang siya mapahiya. Huwag kayong mag-alala, wala sa Philippine Holy Joy Church. Kasi kung taga Philippine Holy Joy Church yun, lagot ka. Hallelujah. Magwan-manuan na tayo dun sa
sa office. Hindi po siya. Pero tinutuloy ko siya kapatiran kasi kapatid siya ng pastor natin. Isa sa mga pastor ng Philippine Holy Joy, kapatid siya. At alam niyo po ba na yung kapatid niyang pastor natin ng Philippine Holy Joy, kinakausap na rin siya. Kasi nabulag na siya. Kasi yan nga yung dumadating sa pagkakataon na maraming mga miyembro, di ba, na ang ginigit na yon, kung hindi tayo mapapangaralan, kung hindi tayo matuturuan ng tunay na salita ng Diyos, we try to find the things that will ease, yung will feel comfort, yung puso natin, yung gusto natin, yung, amen, yung masaya. Pero nung sabi ng Panginoon, Luke chapter 9, verse 62, Lucas 9:62, datapwat, sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong magkahawak sa araro ay lumilingon sa likod, ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. If you are moving out of the Lord and going back to the world, amen po ba? Ang sabi ng Panginoon, hindi ka karapat-dapat mag-araro. Dahil ang lahat ng nag-aararo, ibig sabihin, we are just flowing. Amen po ba? Mahirap ang magsasaka. Siguro si Pastor, naranasan niyang magsasaka. Ako hindi ko po naranasan magsasaka. Amen. Dahil, lumaki po ako ng tatay ko po isang construction worker. Amen. Lagi kong tinatandaan sinabi ng tatay ko sa akin at ng nanay ko nung nabubuhay pa ako. Nabubuhay pa ang nanay ko. Ang sabi ng nanay at tatay ko, Manny, sa payat mong yan, hindi mo kaya ang construction. And which is true. Amen. Totoo naman po yun. Hindi ko po yun ipagkakaila na hindi ko po kaya talaga mag-construction. My father is only a construction worker. Si Pastor kasi, di ba? Si Pastor John, farmer. Kaya siya naging farmer din. Meron siyang experience. Pero hindi ko po naranasan mag-construction worker. Ang sabi ng nanay ko, Manny, mag-aral kang mabuti para ball pen lang ang hawak mo. Ibig sabihin, ball pen lang talaga ang kaya ko. So, yun ang inisip ko. So, ang farmer ko, pero, nung nalipat na po ako sa Pampanga, after, sabi ko ba, mamatay ang nanay ko, nalipat ako sa Pampanga, pinaampon po ako sa mga tiyahin ko, wala po akong wala akong allowance eh. Ang tatay ko nasa Saudi, pero hindi binibigay sa akin yung baon ko. Yung allowance ko, hindi binibigay sa akin. Idinadamot nila sa akin, kaya ang ulam ko lang noon, toyo at saka saging. Ay, hindi naman makikataman ko eh. Kasi toyo, bunga to ng toyo at saka saging. No, yun lang ang kinakain ko lagi, yung nilalamas yung saging na saba, tapos lalagyan ng toyo. Yun po yung, doon ako lumaki sa high school hanggang sa kolehiyo na po, yun na po yung inuulam ko. So, sabi ng mga kasama ko, yung mga kabagkabarkada ko sa barrio, Manny, sabi niya, para magkapera ka, sama ka sa amin. Sumama naman po ako. Amen. Nakala ko madali lang po yung pupuntahan namin. Sabi niya, mamumulot lang tayo. Mamumulot lang pala eh. Mamumulot ng palay. So, alam niyo po, yung naranasan po ni Ruth, sabi kay Ruth, di ba, sabi ni Boaz, sa mga katauhan niya, magtira kayo ng mga uhay. Yung mga nakatayong uhay para kay Ruth. Ganun po ang nangyayari sa amin. Lahat ng naggagapas, may naiiwan yan. At yun ang pupulutin namin. Yun yung isa-isahin mo, nabibilad ka sa araw, isa-isahin mo yun. So, ibig sabihin na yung buhay, nakalagay pa dun sa, sa puno. Tapos pagdating mo sa bahay, liligisin mo ng paa para maging palay, para yung palay, yung hiwalay dun sa stem, yun pala yung magiging pera. Pag naka 3 kilo ako, 5 kilo, di ba? 10 kilo, mas tuwa na po ako noon. Pero mas mahirap ang mag-araro. Hallelujah. Kala niyo ba simple lang yung mag-aararo? Hindi po. Mahirap po mag-araro. Kaya sinabi ng Panginoon dito, kapag mag-aararo ka, kailangan sentro ka lang. Focus ka lang. Ganyan din ang mananampalataya. Kung tayo mananampalataya, sumentro lamang tayo kay Kristo. But the devil wants to blind you. Amen. Kaya, masarap sa sanlibutan. Amen. Mga kabataan, masarap sa sanlibutan. Amen. May alak, may sigarilyo, may sugal.
Everything is in the world. Masaya. Party-party. Amen? Masaya. Pero kapag nakikristo ka na, at ang kaliwanagan ng Kristo ay sumisilip sa iyo, walang anuman ang sanlibutan. So, that is really the gradual return to the world. Iyon ang hinahangad ng Diablo sa buhay ng masate hanggang sa dumating ang pagkakataon, mahiwalay na tayo. Kaya, ganoon ang nangyari kay Dimas. Amen. Si Dimas, kasama na ni Pablo, nagbiministeryo, kasama ni Pablo, na gumagawa sa gawain ng Panginoon, pero nakuha niya pa rin ibigin ang sanlibutan. Hallelujah. Amen. Pumunta po kayo sa lugar namin sa Dalandan, nagpapatayo lahat sila ng bahay doon. Maririnig niyo po doon, nagpapala ng buhangin, naghahalo ng simento. Para kaming yung lugar po namin ngayon, parang bagong subdivision, tayong subdivision. Kasi lahat sila nagpapagawa ng bahay. At may isa tayong kapatira na nagpapagawa ng bahay ngayon. Sabi ko, bakit ganyan? Nagpapagawa ka ng bahay kung kailan ganyan na lang ang trabaho mo. Nung malakas ang trabaho mo, hindi ka nagpagawa ng bahay. Ngayon ganyan ang trabaho mo, extra lang. Tsaka kayo nagpagawa ng bahay. That is the will of God. Hallelujah. Kalooban ng Panginoon. Timing. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ko, parang ang sarap. Sabi ko sa kanila, siguro inisip na maraming mga tao dito, marami kayong pera. Kasi lahat dito nagpapagawa ng bahay. Amen. Kaya tinatanong din nila, Pastor, kailan ka nagpapagawa ng bahay? Hindi na ako magpapagawa ng bahay, may bahay na ako. Gusto nila magpagawa na rin ako ng bahay. Nakakasilaw. Minsan, sa sobrang pangarap mo, sino po dito yung sobrang pangarap? Yung sa sobrang dami ng pangarap mo, nababalisa ka na. Sa sobrang kabalisan mo, sana tumama ako ng loto. Sana makapulot ako ng pera. Amen. Alam niyo po ba naman sa pagkakataon sa buhay ko noon, nung sobra na yung pangarap ko, pag nakatingin po ako sa kalsada, ang tingin ko na lahat, pera, ginto. Kaya kapag nakakita ko ng konting yung kumikinang, uy, ginto to. Amen. Pero peke. Because why? Nababalisa. Amen? Walang kapanatagan. Hallelujah. Kaya yung mga maraming mananampalataya ngayon, sobrang balisa. May pera na, pero balisa. May ulam na kinakain, may kanin, may ulam, balisa pa rin. Bakit? That is the gradual things that the Satan is doing to us. Wala na tayong kasiyahan. Amen? Hallelujah. So dapat maging masaya tayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, masaya ka dahil anak ka ng Diyos. Amen. Unti-unti, aalisin tayo. Amen. Kaya ng Biyernes, salamat sa Panginoon. Ganun yung naging pangangaral ng Panginoon. Hallelujah. Tungkol sa girlfriend, boyfriend. Amen. I don't know, Pastor Joe, how old is he nang siya ikasal. Nung ikasal ko ako, 31 na ako 31. Hallelujah. So, kapag 16-17 ka pa na ngayon, at mag-aasawa ka, nakakaawa ang buhay mo. Amen. Kung 16 ngayon, buntis na, nakakaawa ang buhay. Mahirap may anak. Amen. Mahal ang gatas, mahal ang diaper, mahal lahat. Hallelujah. Napakahirap ng buhay. Amen. Sabi ko kay God, once na nag-asawa ka ngayon, lumayas ka sa bahay ko. Kung gusto mo talaga mag-asawa, lumayas ka. Kasi nag-asawa ko, hindi ako umasa sa tatay ko. Kaya kapag nag-asawa ka, magtrabaho ka, tigil ka sa pag-aaral. Magtrabaho ka. Pagtrabahuhan mo yung magiging asawa mo. Huwag kang maging tamad. Eh ngayon po, sige, wala nang alam yun Maghuhugas ka lang ng pinggan Alam niyo po, maghuhugas siya ng pinggan 30 minutes. Kala ko, masaya siya. Alam niyo po si God, akala ko, ang saya-saya niya naghuhugas ng pinggan kasi naghuhugas siya. Hindi po. Naghuhugas siya ng pinggan, may video siya. Tawa na tawa. Tapos titigil pa yan. Kasi yung cellphone nandun sa harapan niya, nanonood. Sabi ko, kung magbaboy-boy na girlfriend ka at mag-asawa
nagbo-boyfriend at girlfriend. Amen? Mag-cellphone na lang muna kayo. Kasi ang mag-aasawa, hindi cellphone. Hallelujah! Pagka nag-asawa kayo, ang daming problema. Sobra. Hallelujah! Si God, like yung sinasabi, yung edad mo, God, ganyang kalaki, marunong na ako maglaba. Marunong ko maglinis ng bahay. Lahat ng gawain bahay, alam ko. Si God, kahit drip niya, hindi niya kayong laban. Pero alam ko, hindi lang si God ang ganyan. Lahat kayong kabataan. Nanay, yung panty mo! Hallelujah! Tapos mag-aasawa ka, kailangan. Nakikita nyo lang kasi pinulag kayo ng Diyos ng sanlibutan. Hallelujah! Kaya nakakatakot. Hallelujah! Kaya sinasabihan tayo ngayon, based on our experience, based sa experience namin. Hallelujah! Nung si NJ ay dumating sa buhay ko namin, ang hirap kaya, tapos si Sister Rostal nung nasa abroad. Hallelujah! Iniwan ako. Amen? Hindi ko alam kung anong gagawin ko nun. Matutulog si NJ, naglalaba ako, naglilinis. Mag-aaral pa ako ng Bible study. May Bible study pa ako. Amen? Dala-dala ko, alam niyo po, may dala akong bag. May lampin, mayroong gatas, may everything. Sasabihin ko sa mga kapatiran, bahala mo po kayo sa anak ko. May Bible study po ako. Amen. Dumating pa sa pagkakataon, nasa seminar ako, nagtuturo ako, tumatawag sa cellphone. Sabi ko sa cellphone, amen, sabi ko sa text sa cellphone ko, Pastor, kailangan mo umuwi, nagkonbulsyon si NJ. Si NJ nung maliit po yan, kumbulsyonin. Maglagnat ko lang yan ng 37, tumipirik ang mata. Opo, first time ako na may baby, nung tumirik ang mata niyan, hawak-hawak ako, mga kapitbahay, tutulungan niyo po ako. Naninigas yung anak ko, maitim na. Sabi sa akin yung kapitbahay namin, kapatiran natin si Nanay Norin, kalma lang, Pastor. Ano lang yan? Convulsion lang yan. Convulsion? Nilalang lang. Itirik na yung mata. Itim na. 31 na ako nun, God. Pero wala pa rin akong alam. Lalo ka na. Ang hirap ng may anak. Sobra, hindi mo alam kung paano. Nag-seminar ulit ako. I think nasa bandang norte. Bangbang, Nueva Vizcaya. Tumawag na naman si Nanay Edna, Nanay ni Pastor Raji, Pastor, kailangan mo na umuwi sa Aurora kasi si NJ, taig suka. Sabi ko, panalangin po natin yan. Huwag po kayo mag-alala. Matatapos ang seminar namin. Magaling na rin po yan. Alam niyo po si NJ, parang nagdadahilan yan. Ginagamit ng diablo. Kapag mayroon akong gawain, ginagamit ko talaga siya. Pag umuwi naman po ako, okay na siya. Opo, yung pag nakita niya na ako, para sabi ng mga kapatid, basta magaling naman na yung anak mo. Pag wala ako, nagkakasakit po siya. Gano'n dyan, God, ang mag-asawa, napakahirap. Ngayon, mga kabataan, mag-aasawa pa ba kayo? Maglingkod na lang tayo, sumama na lang tayo kay Pastor doon sa Quirino Province. Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon po, taas ko ang kamay nang sasama sa Quirino. Wala pa rin, Pastor. Sabi ni Pastor, mag-aaral na lang siya ng Tagalog kaya hindi niyo sasamahan, siya na lang ang magtatagalog. Wala na interpreter. But that is true. Kung hindi natin makikita yung liwanag kay Kristo, it is really very hard for us to obey. Yung kanina sinasabi natin, if you love me, you will obey my commands. Yes, we can say we love the Lord, but out of obeying. Mahal natin ang kayo, pero ayaw natin sumunod. Bakit?
Kasi bulag tayo. Hallelujah. Pero naniniwala ko kayong mga kabataan, amen, Pastor John is already senior citizen. And I'm going to be a senior citizen already. Pag senior na kami, hindi namin alam, Pastor John, kung inaakay na rin si Pastor John paakyat, mas una siya naakatin. Mas matanda siya sa akin eh. Amen. Susunduin siya doon sa amen. O magkikita kami doon sa may hagdanan. Basta. Amen. Sa tingin niyo po ba, forever kami? I don't know if how many years na nag-interpret na kami dalawa na nandito. But we are longing for the youth to be here. Hallelujah. So, hindi kami magre-retire. I think, hindi kami magre-retire. My wish, our wish, hanggang sa pagtanda namin, nangangaral pa rin kami. Pero kailangan may sumunod sa amin. There's somebody, youth, mga kabataan, mayroon talagang susunod. Pero kung ang pangarap ninyo para sa sanlibutan, you cannot. Hallelujah. Kasi kailangan, meron din kayong maramdaman, tinatawag ako ng Panginoon. Hallelujah. Ako noon talaga, hindi namin nakita. I don't know. But same experience with Pastor Joe. I think, hindi namin nakita yung sarap ng buhay kay Kristo. Sa totoo lang. Ako hindi ko nakita yun. Kasi alam ko yung buhay ng pastor. Noodles, itlog. Ganyan lang po sa Pilipinas. Hallelujah. Mag-umpisa ka sa bisikleta. Amen. Kapag katapos ng bisikleta, bibigyan ka ng Panginoon ng karantaran ng motor. Tapos bibigyan ka ng honor na sirain bago ka magkaroon ng sasakyan. Hallelujah. Pero lahat ng bagay na yun, gagawin ng Panginoon kapag naging faithful ka sa Kanya. Makita mo sana yun. Makita mo yung gagawin ng Panginoon sa iyo. Wala ka ngayon, pero gagawin at gagawin niya ng Diyos sa iyo. Huwag ka lang mabulag. Hindi mo dapat makita lang ang sanlibutan na makapagbibigay niyan sa iyo. Kaya nga, kung may kaginawaan kayo sa buhay ngayon, kung sa tingin po ninyo, hindi kayo na problema sa pinansyal, meron na ba rito? Hindi na problema sa pinansyal? Amen? Problematic na rin na. Kung hindi na kayo problemado sa pinansyal, serve the Lord. Maglingkod kayo sa Panginoon. Pastor, hindi ko marunong mangaral. Ibigay mo yung pangangailangan ng church. Pastor, ako nang bahala dun sa mag-mission. Ako nang bahala dun sa mga amen. Hindi mo kaya eh. Pero dahil ikaw ay may financial, ikaw mag-supply. Amen? Diba? Sabi ng Panginoon sa mayaman, pagbili mo ang iyong kayamanan, at sumunod sa akin. Hallelujah! May kayamanan kayo ngayon, ibigay ninyo sa gawain ng Panginoon. Hallelujah! Kailangan ng gawain ng Panginoon. Now, we are praying for that gawain natin. Siguro talagang our church have been commended for a mission. Amin po ba? That's why we talk with Pastor John. Nag-usap kami tungkol sa mission natin sa Cambodia. Why don't we, na ang mission natin sa Cambodia, mapunta na lang dito sa Pilipinas. Dadalhin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, marami pang lugar sa Pilipinas. And now, ngayon na si Pastor John ay gusto niya na magkaroon ng gawain sa mga ita. Wala pong susuplain ng pangangailangan po ng gawain natin. Wala pong missionary na mission team na pwede tumulong kay Pastor John para masuplayan ang pangangailangan niya kapag nandun na siya. Halimbawa, hindi naman natin pwede si Pastor John, pupunta na natin dito. Bahala ka sa buhay mo. Hindi po pwede. Pastor John is still our family. Kapag umayaw si Pastor John, kasama tayo. Hallelujah. Parang ayaw nyo Ayaw nyo talaga. Pagka sinabi ni Pastor John, I will go to Purino, kasama tayo. Hindi man tayo kasama physically, financially. Pastor John, magkano kailangan mo dyan? Pastor John, may kimchi ka pa ba dyan? Amen? Hallelujah. Pag sinabi ni Pastor John, may church na tayo dito, kailangan natin ng building. Sino magpapadala?
Basta meron na. Hallelujah. Kasi yun ang kailangan natin. Hallelujah. Hindi tayo makahayo. Tayo ang gamitin sa paghayo. Amen? Why? Because Aitas, doon ko nakita, Aitas is also soul. Kaluluwa din sila. Bakit ibinigay kay Pastor Jong yun? Hindi lang sa kanya ibinigay. Ibinigay lang sa Philippine College. Hallelujah. Baka hindi tayo para sa Cambodia. Para tayo sa Aita. Amen? Mabuhay ang mga Aita. Hallelujah. Abutin natin sila. Kasi sa totoo lang, nasanay lang sila na binibigyan ng pinansyal, physical. Bigyan naman natin sila ng spiritual. Para lumago din ang kanyang pananampalataya. Lahat po na gusto magpagamit ngayon sa gawain ng Panginoon, magsabi ng Amen. Huwag natin isipin na mahirap. Pag natalangkuhan tayo ni Satanas, mahirap. Pero kapag nakita natin ang kalalatan ni Kristo, madali. Sabi nga po natin, "Oh my soul, obey the word of God. Oh my soul, obey the word of God. Oh my soul, obey the word of God. Oh my soul, obey the word of God." Hallelujah! Huwag tayong mapagulat. Huwag natin hayaan na unti-unti tayong binabalikan na. Kung ibinabalikan ni Satanas, bumalik ka sa Panginoon. Hallelujah! Hayaan mo masira yung gawa ng diablo sa buhay mo na buhay ng Diyos sa atin. At maglingkod tayo sa Panginoon. Lahat ng gusto maglingkod sa Panginoon tumayo. Tayo po'y mananalangin sa oras nito. Hallelujah! Kung nakikita natin na unti-unti binubulag tayo ni Satanas, let us ask the Lord now to remove that blindness upon God's righteousness. Hayaan natin makita ng bawat sa atin yung kalalatian na kay Kristo. Just like Paul, he continues in spite of all things. Just like Jesus Christ, even though he sees the death that is coming in his life, but he continues. Like Nehemiah, there are hindrances, but he saw the goodness of the Lord. Ganyan din ang mangyari sa atin. Huwag natin hayaan ang pagkabulag ay manatili sa buhay ng sa atin. As we shout, "Oh my soul, oh my God! Oh my soul! Oh my God! Oh my soul! Oh my God! And oh my soul! Oh my God!" Ama namin Diyos, naririto kami, Panginoong Diyos, at nagpapasalamat sapagkat tinulungan mo kami, Panginoong God, ng lahat ng pagkabulag na inilalagay ng kaaway ay inilahad mo sa kamin ito, Panginoong Diyos, upang hindi kami, Panginoong God, ay iwanan sa iyo, Panginoong God, kung unti-unti man kami dinadala ng diablo sa sanlibutan, ibalik mo kami, ibalik mo kami, ibalik mo kami, ibalik mo kami namin, Panginoong Diyos. Huwag mo hayaan, Panginoong God, na madaya kami, Panginoong God, ng mga bagay na ginagawa ng diablo sa buhay po, ng tao sa amin. Hayaan, Ama, na lagi kami, Panginoong God, na magaling. Lagi mo namin may tuon ang puso at isipan mo namin sa iyong ministeryo to the gospel, oh God. Ama, hayaan mo kami, Diyos, na puso at isipan mo namin ay laging maging masunurin sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa amin. Hindi namin makita, Panginoong Diyos, yung kahirapan. Ang makita namin ay ang kagalanian at kadahilan ng iyong pag-ibig na gagawin mo sa buhay ng tao sa amin. Right now, Father God, bless every one of us in our spirit, oh God. Lead us by now the Spirit, oh God, and help us to obey your word, Father God. Yan ang aming patuloy na ginagalamin na kami patuloy na maging masunurin lagi sa iyong mga salita at sa iyong mga pagkabulan na inilalagay ng diablo sa buhay ng tao sa amin. Help our hearts, oh God, to be willing to serve you, oh God, with all our hearts, with all our soul, with all our strength, with all our lives, oh God. Yan ang aming patuloy na ginagalamin sa iyo, Panginoon God. Hayaan mo, Panginoon God, na mayaktan namin ang ating mga lalakaran o lalakaran, Panginoon Diyos, ayon sa iyong katwiran at ayon sa iyong dakilang kalooban. Wala bata hanggang sa pinakamaganda. Tumawag ka ng iyong mga manggagawa. Tumawag ka ng maraming pastor sa aming iglesia. Tumawag ka ng maraming mga missionary sa loob ng aming iglesia, Panginoon God. Sapagkat yan ang hinahanap mo sa amin, O Diyos. Kumilos ka sa buhay mo namin, Father God. Nananangan kami sa iyong mga pangako at hindi mo kami pababayaan. Hayaan mo, Diyos, every plans that we have, inilalahad namin sa iyo.
Tulad na yung sinabi, mga anak mo kami. At hayaan mo bilang mga anak, maging masunurin kami sa iyo, aming Diyos. Salamat po. Pagpalain mo mga salitang narinig namin sa umagang ito. Kasangkapanin mo pa yung Diyos sa mga salitang ito upang lalo kami makapaglingkod at magawa namin ang lahat ng niloloob mo sa aming mga buhay. Binabalik namin sa iyong patuloy pagsamba sa pangalan mo ng aming Panginoon Jesus. Amen. Panampakan po natin ang ating Diyos na buhay. We will all receive it at ibibigay na po natin yung ating special offering. Sampay nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang magalit sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa may ikip na pagsubok, kundi ilayo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapulihan, magpakailanman. Amen. God bless you all. Blessed be the name of the Lord.